Yun, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong umagang pagninilay, isang malaking pribilehiyo po ulit na makapagbahagi sa inyo ng salita. Makita natin kung paano tayo magkakaroon ng isang malalim na ugnayan sa Diyos. Kaya sa umagang ito, kunin nyo na po yung inyong Biblia. Sama-sama tayo nating magbulay ng kanyang salita ngayong umaga. Maitaas natin ang ating Panginoon. Isang magandang umaga na sa ating pagmulat, sa ating tawag doon, panimula ng ating umaga. Nasa isip natin ang Panginoon. Bago tayo magtrabaho, bago gawin natin yung mga nakalaan na gawain para sa buong maghapon, mahalaga na unahin natin may taas, mapasalamatan at papurihan ng Panginoon, ng Diyos na buhay. Kaya ngayong umaga, manalangin tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Tinataas ka po namin, pinapupurihan ka po namin, niwawalhati ka pa namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na may lalang, ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala, lahat ng biyaya, Panginoon, kung ano yung meron kami, Panginoon. Salamat sa libreng regalo ng kaligtasan, Panginoon. Panginoon, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, pagluwalhati, Panginoon. Sa umagang ito, dalangin na samahan kami ng iyong banal na espiritu sa pagbubulay ng iyong salita. Bigyan kami, Panginoon, ng isang matalino, bigyan kami ng isang malinis na puso, Panginoon, na bawat isa ay maging bukas ang puso, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Dalangin na pakalinisin ito, Panginoon, na tanging kalooban mo, Panginoon, ang magawa, ang maisip, ang masunod. Dalangin sa umagang ito, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ay manahan sa amin, lumago, maging pagpapala, Panginoon, kami sa bawat nakakasalamuhan namin, na tanging lalabas sa aming bibig, ang tanging aksyon ng aming katawan, ikaw yung makita, Panginoon. Kaya sa umagang ito, dalangin, itago mo ang bawat isa sa iyong likuran, Panginoon. Manahan ka sa amin, Panginoon. Itong aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yun, kaya kung meron na po kayong Biblia, buksan nyo po mula sa Aklat ng Juan, Kabanata 15, talata 5 hanggang 8. Pinamagatan po natin yung kwento na manatili sa puno. Ang layunin po natin sa umagang ito, yung magkaroon ng isang malalim na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya. Bitin ko po, pagkakaroon ng isang malalim na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya. Kaya, sino po sa atin yung merong farm o may mga tanim na punong kahoy dun sa kanyang bukirin o dun sa kanyang tawag dun, pinagkatiwala sa kanya ng mga pamilya nila, yung mga kapit, ang tawag dun, yung malalayong kamag-anak na merong lupain sa probinsya. Ayun. Isa na din po yung tatay ko doon na isang katiwala doon sa lupa doon sa Sariaya. Doon nakita ko yung ang tawag doon, kagandahan ng merong yung lupa na tinitirikan na malaki, sapagkat pwede kang magtanim doon ng mga punong kahoy, tulad ng mangga, ano pa ba yung mga mapapakinabangan,
punong saging, ano pa ba yung mga lansones, rambutan. Kapag ito ay yung nakikita mo na namumunga, ang ganda sa mata, no? Ang ganda sa pakiramdam. Habang nagkakapi ka, nandun ka sa ilalim ng puno ng mangga at nakaupo ka sa duyan at yun, kuya-kuya-kuy ka doon yun. Na ang sarap sa pakiramdam na merong isang lilim na anong tawag doon, sisilungan ka. Kaya yun din, kagaya din sa paggugupit, yung mga nakakausap kong mga matatanda na o malapit nang magretiro o early retirement na sa kanilang mga trabaho, mga edad nila mga 55, pagdating daw nila doon, uuwi sila sa probinsya at magtatanim na lang sila doon ng mga punong kahoy. Yun yung kanilang mga nais na gawin kapag sila ay retirado na. Kaya masarap na makita na lumalalim din tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito yung makita natin dito na magkaroon ng ugnayan na malalim sa Panginoon, na masarap na naglilingkod, masaya na naglilingkod. Meron pang pagsubok na dumating dahil alam natin na malapit tayo sa Kanya. Merong pag-asa at merong magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Nawa sa umagang ito makita natin yon na masarap sa kanlungan ng Panginoong Hesus habang lumalalim tayo at tayo ay nananatili sa Kanya. Kaya yon, buksan natin dun si John 15. Pinoy version po yung babasahin ko po. 15:5-8. Sabi po dito, "Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Nagbubunga ng marami ang mga nakakonek sa akin. At ako sa kanya. Kasi wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Itatapon ang mga hindi nakakonek sa akin gaya ng mga tuyong sanga. Ginagather ang mga sanga na ito at tinatapon sa apoy para sunugin. Kung nakakonek kayo sa akin at sinusunod ninyo ang mga teaching ko, pwede ninyong hingin ang kahit ano at ibibigay ko ito sa inyo." 8. Pag marami kayong bunga, napapatunayan na mga disciples ko nga kayo at napaparangalan ang tatay ko. Yan. Ulitin ko po yung 8. Pag marami kayong bunga, napapatunayan na mga disciples ko kayo, kung nga kayo at napaparangalan ang tatay ko. Amen. Basahin po natin doon sa isa naman po. Sabi po dito sa isa, "Ako ang puno ng ubas at kayo mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ng anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo." 8. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayoy kayo'y magiging mga alagad ko. Amen.
Si Juan ay isa sa 12 apostol ng Panginoong Hesus. At si Juan ay tinawag din na Juan the Beloved dahil siya ay malapit na alagad ng Panginoong Hesus. Ang ebanghelyo o gospel ni Juan ay naiiba sa 3 ebanghelyo o gospel ng Mateo, Marcos at Lucas. Kaya ang layunin ng pagsulat ng aklat na ito ay mapatunayan na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos at tagapagligtas. Tingnan po, ang layunin ng pagkakasulat ng aklat na ito ay mapatunayan na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos at tagapagligtas. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, makakamtan ang buhay na walang hanggan. Yun po'y mababasa natin sa Juan, Kabanata 20, talata 31. Dun po sa binasa natin text sa Juan Kabanata 15, 5 hanggang 8, tumatalakay sa ugnayan ng puno at sanga. Ito ay isang metaphor na ginamit ni Jesus upang ilarawan ang malalim na ugnayan ng Diyos at tao. Sa aklat ni Juan, ipinapakilala ni Jesus ang kanyang tunay na pagka-Diyos. Amen. At ano ang kanya na ginagawa. Pinapakita po doon na ang tunay na pagka-Diyos ni Jesus Christ. At kung ano yung kaya niyang gawin. Siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at buhay upang magkaroon tayo ng mabungang buhay. Amen po ba doon? Tulad nga po doon sa sinabi doon sa talata 5, ako ang tunay na puno ng ubas at kayo nga ang sanga. Ang puno ay kumakatawan sa Diyos. Siya bilang puno ay source natin ng buhay at lakas. Amen. Kaya sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, alam natin na ang Panginoong Hesus yung pinagmumulan ng lahat. Nananalangin tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At yon ay didinggin sapagkat nakikita ng Diyos Ama yung pagtitiwala natin sa Panginoong Hesus. Kaya mahalaga na sa pamamagitan ng ating pananalangin, meron tayong pananampalataya. At makakatiyak tayo na merong kasiguraduhan yung ating panalangin. Kung walang puno, walang saysay ang lahat. Amen. Kaya kung wala tayong malalim na ugnayan sa Diyos, nakatitiyak tayo na walang saysay yung ating buhay. Kung malayo tayo sa Panginoong Hesus, mapapariwara ang ating buhay. Kaya malimit na ipagkumpara yung at malimit nating marinig yung malayo sa Diyos at malapit sa Diyos, na lahat naman ay mayroong pagsubok na pinagdaraanan, pero makikita natin yung kaibahan ng mayroong Hesukristo sa puso at walang Hesukristo sa puso. Na dumating man yung pagsubok, o dumating man yung mga suliranin o problema, dahil meron siyang matibay na pananampalataya na ano man yung dumaan sa kanya, ano man yung pagsubok na dumaan sa kanya, alam niya na merong
lalapitan siya, alam niyang may mag-provide ng lahat ng mga pangangailangan niya. Ganun tayo, kaya manatili na malapit tayo sa Kanya. Kasi nagtitiwala tayo dahil alam natin na malapit lang siya sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga nung iba ng mga illustration na pinakita, 100 lang ang layo ng Diyos sa atin. Kasi once na tinanggap natin ang Panginoong Hesus, nasa puso na natin siya. Kaya lahat ng sasambitin natin, ganun lang, sa pamamagitan ng ating pananalangin. Kung titingnan nga natin, sabi nga, yun, 100 lang. Kasi puso at bibig, labi, nandun. Kaya manatili tayo sa ating malapit na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin, pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita, sapagkat mayroong kapangyarihan ng salita ng Diyos na mapapanghawakan natin sa panahon na meron tayong mga suliranin. Siya ay nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan upang maging mabunga tayo. Hindi lang financial, maging sa paghayo, sa pag-share ng mabuting balita dun sa mga tao na binabahagi na natin, na nais nating maabot. Lalo tigit dun sa mga mahal natin sa buhay na mas malapit sa atin, na kaligtasan na hindi lang para sa atin, kundi para din sa lahat, para sa sangkatauhan. Kaya nandun yung paglapit natin sa Kanya. Magagawa natin ng mayroong kagalakan sa tuwing tayo ay nananalangin sa Kanya, sa tuwing malapit tayo sa Kanya. Kaya ang mga sanga ang kumakatawan sa mga sumusunod sa Diyos. Tayo yon na mga sumampalataya, sumusunod sa Kanya. Maging malinaw lang sa atin na tayo'y gumagawa, tayo'y katiwala, tayo ay Kanyang kamanggagawa na binigyan ng kapangyarihan para maibahagi yung Kanyang salita sa iba. Nandun yung Holy Spirit na gumagabay sa atin para maging mabunga tayo. Maikwento natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Tayo ay nakadepende lagi sa puno. Amen. Para tayong mga sa isang pamilya, sa isang anak, laging nakadepende siya sa kanyang mga magulang. Kung ano yung sasabihin, ay yun, nandun yung makikita natin yung pagsunod. Ganun din sa mga guro, nakadepende yung mga estudyante, kung ano yung kanilang gagawin, nandun yung pagsunod. Ganun din dapat tayo sa Diyos, na nakadepende tayo sa Kanya para maging malapit at mabunga tayo. Kaya kung nakahiwalay tayo rito, walang saysay yung buhay natin. Wala tayong buhay. Wala tayong magagawa. Wala tayong bunga. Walang purpose ang buhay natin. Ang pamumunga ng sanga ay nakasalalay sa puno nito. Kaya dapat manatili ang sanga sa puno. Kaya tayo bilang mga sumusunod, manatili tayo sa Panginoong Hesus, na ating Panginoon at sarili natin tagapagligtas. Ang pananatili natin ay nangangahulugan ng pagsunod natin sa Kanyang mga salita at hindi paglayo rito. Alam natin, maraming patotoo na dating malapit ka, pero lumayo ka. Ano yung nakita natin? Nakita natin doon na nandun yung struggle, pero mabigat pa rin. Pero once na natili ka sa Kanya, nanatili ka sa puno, alam natin na mayroong tutulong sa atin sa lahat ng ating pangangailangan. Maging sa emosyonal man yan, takot man, o mga alalahanin. Pero kung tayo ay nanatili sa puno, makakatiyak tayo na
mapapagtagumpayan natin ang lahat. Kung tayo ay mananatili sa puno, tayo ay mamumunga ng mabuting ugali. Tama po, no? Maging sa pananalita, maging sa ginagawa, kapag tayo ay malapit sa Kanya, sa Diyos, makikita natin yung bunga ng pagtitiwala natin sa Kanya. Nakikita natin kung ano yung ginawa niya, ano yung ginawa ni Jesus, pinipilit nating magawa para maging mabuting tagasunod niya. Isang mabuting halimbawa ang Panginoong Jesus. Alam naman natin na hindi natin kayang tumbasan yon, pero ginagawa natin yung lahat para makasunod sa Kanya. Kaya kung hihiwalay tayo sa Kanya, ano yung magiging saysay natin? Walang saysay yung buhay natin. Kaya ang pagkakaroon ng pagmamahal sa Diyos at sa tao. Kaya lagi nating naririnig kung mahal natin ang Diyos, dapat mahal din natin yung ating kapwa. Yung ating sinasabi, dapat merong ginagawa tayo. May pakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos doon sa ating kapwa. Kung mayroong yung mga may nagawa sa atin na pagkakasala, alam ko na mahirap magpatawad, mahirap kausapin, pero once na nandun yung pagsisisi natin, nandun yung pagtalikod natin, nakikita natin kung ano yung tama at mali. Makikita natin na sa pamagitan ng paghingi natin ng gabay, pananalangin sa Kanya, yung matigas nating puso para makapagpatawad dun sa tao, magagawa natin yan. Sapagkat ang Diyos ay nakakapagpatawad. Sapagkat ginawa niya yon, kaya sa pamamagitan ng ugnayan natin sa Kanya, magagawa rin natin yan. Masasalamin sa ating buhay yung bunga ng banal na Espiritu. Magiging matagumpay ang laban sa kasalanan at pakana ng Diablo. Marami dito sa mundo, maraming tawag doon, tukso tayong pwedeng pagdaanan, pero kung tayo ay malapit sa Kanya, maiiwasan natin yan. Kasi maraming patotoo na pwedeng iwasan, pwedeng hindi mangyari sa atin, sapagkat nakikita natin na hindi magiging maganda yung bunga ng mga napagdaanan ng iba na magiging nating basihan na wag nating gawin sapagkat ganito. Kaya nandun yung pananalangin natin na wag tayong dumanas ng mga ganong karanasan o mga suliraning pwede nating iwasan. Kaya maging malapit tayo sa puno. Maging malapit tayo sa Diyos. Kaya sa pamamagitan nun, makakaakay ng mga kaluluwa para sa Diyos ang isang malapit sa puno, malapit sa Diyos. Kasi magiging isang buhay patotoo na ang isang tagasunod, ang isang malapit sa Diyos, ang isang nagtitiwala sa Diyos, makikita sa buhay niya, masasalamin sa buhay niya kung ano yung ginagawa niya. Kaya patuloy tayo na maging magandang halimbawa sa iba. Patuloy tayo na lumapit sa Kanya. Ang pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos ay susi ng pagiging mabunga natin. Amen po din po. Mananatili tayo sa Diyos, huwag tayong lalayo. Yun yung maganda doon. Kung lalayo tayo sa Kanya, magiging walang saysay yung ating buhay. Manatili tayo sa Diyos,
sa kanyang pag-ibig at sa kanyang salita. Kaya yung tanong ko po, tayo ba ay nananatili sa Panginoon? Paano ito makikita sa buhay natin? Po yung iwan kong tanong sa inyo, tayo ba ay nananatili sa Panginoon? Paano ito nakikita sa buhay natin? Pangalawang tanong na iwanan ko po sa inyo, ano ang mga nakikitang bunga ng nananatili o pananatili natin sa Panginoon? Ano ang mga nakikitang bunga ng pananatili o pananatili natin sa Panginoon? God bless po. Nawa pinagpala po tayo ngayong umaga. Sa Diyos ang mataas na papuri at pagluwalhati. Bye-bye po. Manalangin po tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong salita. Tunay na kapag kami ay malapit sa inyo, malapit ang pagpapala. Panginoon, huwag mong hayaan na lumayo ang bawat isa ng mga nagtiwala sa inyo. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, mananatili kami, Panginoon, na nakakapit sa inyo, nakaangkla sa inyo, Panginoon. Kaya ang iyong salita magiging naming mapapanghawakan ang iyong mga pangako na di mo kami iiwan. Panginoon, anuman yung mga suliranin na pinagdaraanan namin, Panginoon, alam po namin na nariyan kayo sapagkat ikaw yung Diyos na malapit sa amin. Panatiliin mo kami, Panginoon, na malapit sa inyo. Huwag mong hayaan na ang mga mahal namin sa buhay na dumaranas ng suliranin. Gamitin mo ang bawat sumusunod sa inyo, ang bawat sanga na nakakapit sa inyo, Panginoon, na mabahaginan din, Panginoon, ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay mayroong kapangyarihan. May kapangyarihang magbago, may kapangyarihang magpalaya. Ang iyong pangalan, Panginoon, ay mayroong kapangyarihang na alisin yung aming mga kasalanan, linisin yung aming mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming salamat po. Panatiliin mo, Panginoon, na malapit sa inyo. Ingatan niyo po yung aming buong maghapon, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po.